Here's the question. Si A and B ay kasal. Ngunit si A ay may kinakasamang iba na si C. Si A at si C may anak. Ito ngayon si D. Si D ngayon yung anak sa labas. Namatay ngayon si A. Etong tanong, pwede ba magmana si D mula sa lolo at lolo niyang si A1 and A2? Si A1 and A2 yung mga magulang ni A. A1 and A2 parehas silang kasal. Pwede din bang magmana si D sa mga tsuhin at tiyahin niya? Meaning yung mga kapatid ng magulang niyang si A. Stay tuned. Do not skip this video para maunawaan ang discussion. You can also check my other videos tungkol sa karapatan magmana, pati ang tamang hatian sa mana. Ang Supreme Court nag-promulgate ng decision dated December 7, 2021 sa kasong Amadea Angela Aquino versus Rodolfo Aquino. Dito sa kasong ito, pinaliwanag ang karapatan magmana ng anak sa labas. Ito yung facts. Miguel is the father of Arturo and the grandfather of Angela. Si Arturo, siya yung tatay ni Angela, but hindi kasal si Arturo. So ngayon, itong si Angela, anak sa labas or illegitimate child si Angela. Mas naunang namatay si Arturo. Ang sumunod naman namatay si Miguel, yun yung lolo ni Angela. So the issue here, can Angela inherit from Miguel kahit illegitimate child siya ni Arturo? Paglilinaw lang, pag sinabing illegitimate child, ibig lang niya sabihin yung mga magulang ay hindi kasal. So ginagamit lang natin yung term na anak sa labas kasi yan yung common usage na naiintindihan ng nakararami. But putting in a proper perspective, pag sinabi mo lang naman anak sa labas, outside of a valid marriage. Yun lang naman ibig sabihin yan Kaya nga labas. Ginagamit yung term na labas kasi nga outside of a valid marriage. Not necessarily na pag sinabing anak sa labas, ibig sabihin yung magulang kasal sa iba pero nagkaroon ng kabit. Let us proceed. Before this case, may tinatawag na Iron Curtain Rule na kung saan ang interpretation ng Article 992 of the New Civil Code as shown on screen, bawal magmana ang mga anak sa labas sa legitimate children and or relatives ng mga magulang niya. So dati, pag sinabi mong relatives, kasama daw dyan pati ang lolo at lola, hindi lang yung mga collateral relatives like tiyo and tiya. But in this case, the Supreme Court re-examined Article 992 and read it in connection with Article 982 of the New Civil Code as shown on the screen. In simple terms, mas nakita ng Supreme Court base sa pagbasa at pag-unawa ng Article 992, 982 at iba pang batas pati ang 1987 Constitution na wala namang restriction magmana ang anak sa labas mula sa lolo at lola niya. Isang paglilinaw, saka lang pwede magmana yung apo pag namatay na yung kanyang mga magulang. Ang tawag dito ay right of representation. So in our example, si A may anak sa labas na si D. Ang mga magulang ni A ay si A1 at si A2. Si A1 at A2 kasal. Apo nila si D. Based on our discussion,
pwedeng magmana si D mula kay A1 and A2. Ang isa pang tanong, pwede ba magmana si D sa mga tiyuhin at tiyahin niya kahit na illegitimate child siya? In the same case, ito ang sabi ng Supreme Court. Sabi, this ruling will only apply when non-marital child has a right of representation to their parents' share in her grandparents' legitime. It is silent on collateral relatives where the non-marital child may inherit by themselves. We are not now ruling on the extent of the right of a non-marital child to inherit in their own right. Those will be the subject of a proper case. Okay, so parang sinasabi dito, i-discuss na lang itong issue na to pagka meron ng actual case. But if you need an answer to the question, we can apply again Article 992. Once merong new decision about the second question, I will post a new video. Okay, so that ends our topic today. Sana marami kayong natutunan. And of course, yung mga diniscuss ko ay yan yung sinasabi ng batas. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you for watching. First, yung mga dinidiscuss ko sa mga vlogs ko are based on my experience. Example, as a buyer of a car. Sa mga videos ko, pinapaliwanag ko lang yung sinasabi ng isang batas. In short, for academic discussion purposes itong vlogs ko. Second, in my videos, I do not give legal advice. Kasi baka mamaya yung kalaban nyo ay kliyente ko pala. So I do not give legal advice para wala tayong conflict of interest. Third, every situation is different. So if may hindi ako na didiscuss dun sa mga vlogs ko, it is just because may mga factors that need to be considered para maging accurate yung answer sa isang tanong or sa isang discussion. Kung may gusto kayong linawin, comment na lang kayo sa video. Last, kung meron kayong actual case o meron kayong gustong ireklamo, ibang lawyer na lang yung kunin nyo kasi I do not create my videos para mag-advertise ng services. So, yun na yung 4 reminders ko. Just do not forget to subscribe to my channel.